Gilas versus Australia. Itong laro na to, unfortunately, para sa Gilas Pilipinas, natalo sila 66-93 against, hindi pa nga ito yung best lineup ng Australia. So, it's kind of disappointing, pero to be honest with you guys, ako, personally, nung nakita ko sa schedule to, in-expect ko na matatalo ang Pilipinas. Hindi naman dahil sa wala akong tiwala sa kanila. Of course, gusto ko silang manalo, pero realistically, and kung titignan natin yung estado ng team, especially without Kai Soto, na center ng universe ng offense nila, I didn't expect this Gilas team to actually win. Realistically, pero of course, di ba, would be very nice kung nanalo sila or kung mas naging competitive. Pero hindi ko naman in-expect na ganitong tambakan. And hindi nga dapat ako gagawa talaga ng video kasi ano namang i-breakdown ko sa 30-point blowout. Wala rin namang dapat talagang pag-usapan. And ayoko rin naman magreklamo lang sa Clouds. Kasi paulit-ulit ayokong paulit-ulit yung sinasabi ko sa mikropono. Kasi, you know, what's the point? What is actually the point kung paulit-ulit lang naman? So, after mag-marinate sa utak ko yung game, after mag-marinate nitong window na to, meron naman akong ibang thoughts. Meron akong general thoughts about this window, about this team, estado. Pero bago yun, briefly, pag-usapan lang natin tong game kasi I think kailangan natin gawin yon para mailagay natin sa title. Pero ang agenda ko this video, I am going to talk about a topic na feeling ko kailangan i-address ng Gilas Pilipinas. In my opinion again, feeling ko ito yung gap sa team na to. Ito yung kulang sa team na to. Outside of course, the obvious, yung services ni Kai Soto. Outside of that, I think ito yung pinaka-biggest na butas sa team na to na kailangan nilang i-address. And also, I will share in the end my general thoughts about this team. So, anyway, mabilis lang. Daanan natin tong game na to. 66-93. Actually, close game to. First quarter hanggang kalagitnaan ng second quarter. Parang 30-30 something yung score. Pero lumaylay late in the second quarter and then the second half. Obvious struggles again from the outside para sa Gilas Pilipinas kung saan 29% lang sila, 9 out of 31. Never pa talaga nag-hit yung 3-point shooting nila ever since. Hindi ko na maalala kailan pa yung huli. Inconsistent talaga sila and lately hindi nga naging inconsistent wala lang talagang off lang. So again, yan yung itadouble natin mamaya, yung 3-point shooting na yan, tsaka yung wing position. Kasi kung makikita natin, another Calvin Oftana stinker sa laro na to. 1 out of 2. Kasi if you think about it, Calvin Oftana, kahit maraming may gustong tanggalin na si Calvin Oftana, mahirap gawin yun. Kasi si Oftana is a wing, natural wing na 6'5", and theoretically should be able to shoot from the outside or shoot in general. Pero I don't understand. Hindi ko maintindihan bakit pag meron siyang patch ng finals sa dibdib niya sa jersey or nakakulay blue siya na may flag ng Pilipinas, nakakalimutan niya ngayon maglaro ng basketball. Pero, kumbaga, out of principle ba, mahirap magtanggal ng 6'5" wing sa roster. Kumbaga, kung meron akong tatanggalin dito, ito na, hindi ko pa nga tinatapos yung about sa game, nagtatanggal, bawas na ako. Pero anyway, yun yung ano ko parang thoughts ko about it, na this team kasi hindi siya nagki-click offensively kasi wala silang offensive weapons. And if kung meron man, very inconsistent. Like, hindi ko ibabash si Dwight, hindi ko i-criticize masyado si Dwight kasi Dwight Ramos is Dwight Ramos. Yes, call spade a spade, 2 out of 10 shooting, maalat si Dwight Ramos. Pero ang bawi naman kasi, mainit si Brownlee sa game na to. Kabaliktaran nung nakaraan. Carl Tamayo, given 7 minutes, 1 out of 6. So, hindi na binalik ulit to ni Coach Tim Cone. Scottie Thompson played a little bit. Made a couple of good plays. 13 minutes, 1 out of 3. Hindi rin nag-click yung offense. Pero ayoko rin masyadong... Kasi si Scottie Thompson, kahit na maraming gustong tanggalin si Scottie Thompson, sa buong team na to, si Scottie Thompson lang yung marunong maglaro ng point guard. So, outside of that, yun lang naman talaga yung comment ko about this game. Hindi lang talaga nag-click yung offense nila. And defensively, hindi lang talaga nila makontain yung ginagawa ng Australia kasi they've been sending a lot of 2 players sa isang ball handler. Tapos nasisira na yung rotation nila defensively, which I don't understand kasi yun naman yung goal of Australia's offense. Makapag-force ng 2 versus 1 and then ilalagay nila sa kabilang side. Mauubos na yung rotation ng Gilas. So anyway, so lumipat na tayo sa kabilang dako. Dito na tayo sa kontrolin ko na yung video. Meron akong presentation na ginawa dito. Ang tawag ay Project Pakita ang Gilas. Huwag niyo napansinin yan, invento ko lang yan. Pero anyway, ang agenda ko dito,
Kasi, ang biggest gap for me ng Gilas Pilipinas ay yung wings. Pag tinignan natin yung roster ng Gilas, in terms of their bigs, kung wari sama na natin si Kai, kompleto na eh. May Kai, may Edu, may QMB, may Junmar, and if they add Balti, di ba, another player. So, kumbaga, pwede ka nang bumuo ng isang set, kung wari Balti, sama natin. Balti QMB, Athletic 4, Stocky Big. And then Kai, Edu, Athletic 4, Stocky Big. So, kumbaga, parang poor man's version ng Edu Kai, yung Balti tsaka QMB. So, para sa akin, kompleto na yon. In terms of guards, okay, let's just say, Dwight Ramos, Cathy Thompson, Juan Gomez de Leaño. Ayoko nasama si Chris Newsome kasi I don't see Chris Newsome as part of this team. Kasi kung magpapasok ako ng isa pang wing, si Newsome yung tatanggalin ko. Pero anyway, mamaya ko na yung sasabihin mamaya ko na i-expound yon. So, kumbaga, if we look at the 3 guards na na-mention ko kanina, Juan Gomez de Leaño, scorer, may playmaking. Scottie Thompson, playmaking, wala masyadong scoring. And then Dwight Ramos, a little bit of everything. Mas scorer leaning siya pero kaya niya mag-playmake if needed. Defensively speaking, is at Scottie Thompson's level, so para sila. Pero si Juan Gomez naman yung medyo lacking sa defensive end. So kumbaga yung tatlong yun, kung third string si Scottie, backup si Juan, starter si Dwight, okay na yun for me. Kumbaga mag-a-add ka na lang ng isa pa, maybe a Jordan Heading to add shooting. Pero ang talagang kulang ay wings. Kasi ang meron lang silang wings of Tana, KQ, tsaka Carl Tamayo. Tapos si KQ tsaka si Carl Tamayo, for some reason, nasa doghouse. Tapos yung babad na si Oftana or yung ginagamit, nagre-rely sila kay Oftana, hindi naman makahit. So ang goal ko rito sa presentation na to, mag-list down or mag-share ng possible options sa wing position. So finding scoring wings. First of all, naghanap ako ng pinakamalapit sa isang Calvin Oftana, which is Arvin Tolentino. If Gilas gets SK Knights Arvin Tolentino, not PBA Arvin Tolentino, not bad. I think, why not i-try, diba? Kasi sa SK Knights, 40% 3-point shooting siya on almost 4 attempts. 63% true shooting. International level basketball to, 11 points. So, Arvin Tolentino, yes, defensively speaking, para siyang si Tamayo, so baka classic doghouse victim din siya kay Tim Cone, which is, yun naman yung nangyari sa kanya sa Ginebra. Pero he is the closest Calvin Oftana replica na pwede kong mahanap. Similar size, pwede mong ipatayo sa corner, pwede mag-lift. Dribbling-wise, internationally, hindi mo sila gugustuhin mag-dribble, pero in my opinion, mas meron pa nga driving ability si Arvin instead of Oftana. Mas tight yung handle ng Tolentino. So, di ba, kung wala na talagang ayaw mag-click ng Oftana, why not add Arvin Tolentino beside Calvin Oftana? So, kumbaga, para sila nasa roster, pero whoever is, on, sinong mas available, sinong mas okay, ilaro. Another player, already in the team, Carl Tamayo. A bigger, better Tolentino Oftana. Kumbaga, parang sa Dragon Ball Z, nag-fusion. Pangalan nun, Goten tsaka si something ganon, Gotenks, hindi ko maintindihan, but anyway, hindi ko na maalala. Pero kumbaga si Tamayo, siya na yung best of both worlds. 6'7", may poste, may high post, may shooting, pero minsan inconsistent, minsan kumbaga on or off kasi si Tamayo pero andyan na siya, readily available, gagamitin mo na lang, magtitiwala ka na lang na makakashoot siya, and kung defensively naman hindi ganun makasabay, you live with the result. And then another player, dating Gilas din, is Jamie Malone. So ito naman kabaliktaran ng mga shiner ko. Hindi mo siya ilalagay to shoot, ilalagay mo siya doon sa ibang reasons. Kumat, pag merong dumadrive, kakat siya sa dunker spot galing corner, sa triangle offense, kakat ulit siya. Yung mga ganung bagay. Yung usual Jamie Ginebra moments or plays. Natural wing siya, 6'7", long wingspan. Hindi na siya kasing athletic ng noon, pero still, 6'7", small forward pa rin itong pinag-uusapan natin. Kind of a streaky shooter kapag maalat siya, sobrang horrendous, pero kapag mainit siya, so hindi naman sumasablay. And again, can be an effective cutter. Kung si Kai Soto, Nikola Jokic, pwede siya maging mga Peyton Watson na kakat-cut lang, or mga Bruce Brown, mga Aaron Gordon type of wing na hindi naman kailangan ng bola, pakakatin mo lang and makakapag-contribute siya ng solid 4 points sa limited minutes niya or 2 points even, pero hindi naman siya liability sa defense.
So, ayun yung mga players na naisip ko on top of mind. Wala akong ibang maisip na, kumbaga, pwede ko talagang ipasok. Ray Parks is aging. I don't think Parks can still, I mean, hindi naman sa dinadoubt ko si Parks, pero may edad na rin kasi si Parks and I would rather have a younger player in there. Pero why not, 'di ba? Pwede rin naman ipasok si Parks. Pero anyway, ito ang aking final 3 points. Mag-add ng wing depth, which is yung pinag-usapan natin. Get Kai Soto back para mas kompleto yung well-oiled machine nila. And then, wag na mag-dilly-dally. Kung triangle. Wag nang paiba-iba. Kasi ito na yun Gilas Pilipinas na to Kumbaga kung merong team na dapat mag-double down si team ko sa triangle, ito yun. Kasi kahit ano, pwede niyang gawin. Kahit sino, pwede niyang ipasok. At naipapasok niya yung gusto niya. Like QMB. Naipasok si QMB. Perfect sa sistema ni Team Con. So, bakit di tayo nagta-triangle? Diba? You put Team Con as a coach para mag-triangle. And nanalo na ng gold to sa Asian Games using the triangle. So, bakit ngayon tayo mag-iiba? Bakit ngayon tayo magdidili-dali? So, nagkakagulo-gulo, nagkakadaleche-leche kasi hindi alam ng mga players gagawin. Ano ba? Titira ba ako? Hindi. Babagalan ko ba? Bibilisan ko ba? Kasi paiba-iba Hindi lang tayo mag full on triangle Whether may Kai or wala, mag-triangle. Pag wala si Kai, QMP. I-personate mo si Kai. Of course, hindi ganun kadali yun. Pero, yun nga yung point Diba? Ipaperson mo si QMB kasi he's the closest to Kai. And then, ngayon may usap-usapan Mike Phillips. Baka gagawing si Stan. Pero that's another reason para hindi sila mag-triangle That's another reason for them to do this corner offense style big BS na hindi naman gumagana kasi wala silang shooters first of all na international level and then pangalawa, they do not have that said trail big who can play make sa trail. So mag-triangle na lang ang aking point. Pero anyway, I think 10 minutes, 12 minutes na tong recording na to. Yun lang naman ang aking mai-share for this video. I really hope by July, Kai makabalik na. And if wala man, I really hope they go back to what's working or what worked. Alam ko mahirap yung kalaban this window. Kaya ganito kumpara sa mga previous windows. Pero wag nang paiba-iba. Ibalik na lang sa kung ano yung usual. I understand, kabaliktaran yun ng gustong marinig ng lahat ng tao. Pero yun talaga Kasi Steam Cone, for some reason, sa Ginebra, kapag hindi dapat siya mag-triangle, nagta-triangle. Pero dito sa Gilas, kapag kailangan mag-triangle, hindi nagta-triangle. So,